Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol po ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, yes, there's TB amenable ako sa ganda niya ni Kimi. Babyface siya. There's yung mga veins sa leeg niya ay sign of wealth dahil sa dedication of work. Kaya there's is ever na lokohin ni Paula si Kimi, ewan na lang namin kung ano ang mangyayari kay Paulo Dres. Hindi namin ika-curse si Paulo. God na ang magbibigay ng parusa kasi mortal sin yun. Ika-curse mo ang isang tao. God bless us all. Yes, maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Tama po kayo dyan. Diyos po ang gaganti kay Paulo kung sakali man po nalokohin niya, diba? Si Chinita Princess. Pero tayong mga fans, wala tayong sasabihin, wala tayong isusumpa kay Paula Avellino kasi wala naman tayong karapatan mga kakimpaw, 'di ba? Na maghangad po ng masama sa ating kapwa. So tama po na Diyos na lang ang bahala gumante para kay Chinita Princess sa mga taong nang loko po sa kanya. Kaya malaking kawalan po talaga si Paulo or si Kim Chu kay Paula Avellino mga kakimpaw sa oras na saktan, lokohin ni Paula Avellino si Chinita Princess. Pero syempre, hindi po yun mangyayari. Dahil palagi naman nating ipinagdarasal si Kim, 'di ba? Na sana po protektahan siya lagi at ilayo sa mga tao po na hindi maganda ang hangarin sa kanya. Layuning gamitin siya, 'di ba? Ilayo nyo si Chinita Princess sa mga ganong tao. And I think hindi naman ganon si Paula Avellino mga kakimpaw kasi si Paolo sincere talaga siya, seryoso, stricto, and talaga namang may paninindigan. Yun ay kung sakali lang naman mga kakimpaw, 'di ba? Hindi tayo magagalit, hindi tayo magwi-wish ng masama kay Paulo. Paubayan na natin yan sa poong may kapala. So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman, mula po kay Ginang Elisa Lim. Sabi niya, yes, Miss Joyce, tama ka. And I love you so much for your protecting and understanding Kim. At hindi naman naging hadlang yan sa kasikatan ni Kim. Yes, you are so right. Ang mga bashers ay hinahanapan talaga sila ng pangit na salita kasi gusto nilang mapabagsak si Kim. Pero as they say, nobody can put a good person down. God bless Miss Joyce always to you and your family and more power. Naku, maraming salamat po, Ginang Elisa Lim. God bless din po sa'yo and syempre, sa inyong pamilya. And yes, tama po kayo dyan, hindi po naging hadlang kay Chinita Princess sa mga sinasabi po ng mga bashers. Bagkos alam po ni Kim Chu na pag-public figure, talagang kasama na or katuwang na po talaga ang mga bashers, ang mga tao pong mapanuri, ang mga taong kritiko, 'di ba? Alam po ni Chinita Princess yan at dead lang po si Kim Chu sa mga taong bumabatikos sa kanya. And syempre, wag na po nating pag-aksayan pa ng oras ang mga bashers na yan kasi alam naman natin na wala po yung sasabihin maganda laban sa Kim Pao. So maraming salamat po sa komento, Ginang Elisa Lim. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta. So ito na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito or sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa World Tour ni Kim and Paula Avellino this April. So may napag-alaman tayo mga kakimpaw na itong World Tour na to naisuggest na rin po pala ni Sir EJ after po ng linlang. World Tour for Kimpaw. Bago lang ang Kimpaw mga kakimpaw kaya hindi po ito masyadong na-push. Pero ngayon,
handang-handa na at tuloy na nga po ang world tour ng Kim Pao. Kung baga hinog na, 'di ba? Karapat-dapat na po silang mag-world tour. Sabi nga dito, world tour is a dream come true and an answered prayer for me as a fan. Pangarap ko to for them. Imagine they will be celebrating 20 years in showbiz this year and then the tour is happening on April. Wow, ang saya. Please isama niyo po ang Manila kahit last na kami. Yes, sana naman nga no isama ang Manila para nang sa ganun makapunta naman yung mga fans dito sa ating bansa, hindi po ba? Para magkasama-sama mga kakimpaw ang taga iba't ibang panig ng ating bansa, 'di ba? Magsama-sama, magkakita-kita, 'di ba? And thank you talaga dahil natupad itong gusto or kahilingan or matagal nang wini-wish ng mga fans. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw, itong isinare po ng CEO ng House of Little Bunny with the Chinita Princess. So parang nagkaroon sila ng ceremony or ritual para po yan sa Buddhist. And makikita nga po dito sa picture na binahagi po ng CEO ng House of Little Bunny or HOB, receiving po sila ng blessings in Theravada Buddhist traditions. And kung inyong mapapansin, meron pong inabot na white garland na kung saan ito po ay isang tradisyon na po talaga mga kakimpaw sa ceremonies for blessings and syempre for protections. Sabi nga dito sa caption po ng isa po sa mga CEO ng House of Little Bunny, free will is the fact, destiny is the meeting point. So dahil nga po dito sa picture na to na binahagi po ng CEO na House of Little Bunny, marami pong nagsasabi na baka din daw idinulog or inilapit itong si Paula Avellino and saka yung relationship nila together. Kung baga pinabasbasan ang kanilang relationship na sana maging mapayapa po yung kanilang relasyon, yung kanilang pagsasama. Kasi wala namang masama mga kakimpaw, hindi po ba? Ito ay guide lang din naman po and syempre, protection sa buhay ni Chinita Princess, sa relationship niya, sa mga taong mahal niya sa buhay, sa pamilya po niya. Kaya hindi imposible na maging si Paulo mga kakimpaw ay itinaas or isinama ni Chinita Princess sa kanyang mga inihingi po ng protection and syempre ng basbas mga kakimpaw. So nakakatuwa lang po na talaga namang si Kim Chu ine-enjoy po ang Thailand and talaga namang naglaan po siya ng oras para po siya ay magkaroon ng ceremony or ritual dito po sa Buddhist. So nakakatuwa yun mga kakimpaw kasi isa yung protection na matatawag Isa yung protection and syempre nakakagaan po ng loob mga kakimpaw yung magkaroon ka ng ritual. And for sure, pagbalik po ni Chinita Princess dito sa ating bansa, na-refresh po siya, syempre, na-relax, nakapag-isip-isip, refreshing yung pakiramdam mga kakimpaw. And sa mga nagtatanong kung kailan po ang uwi niya, hindi pa po natin sure mga kakimpaw. Hayaan muna natin si Kim Chu doon na mag-relax and syempre, lumayo muna sa magulong showbiz industry. So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.